Ay magandang gabi po sa lahat. Bago po tayo magsimba sa simbang gabi, ako po ay magla-live muna. Ang atin pong pag-uusapan sa ngayon ay ganito. Yung budget kasi patapos na yung taon at nagkagulo-gulo ang budget. Alam niyo naman yan kung anong magulo. Okay, number one problem sa ating budget po ay ganito. Una, pero bago lahat, nais ko muna sabihin, ako po si Toto Bunyog Kausing. At ako po yung doktor, engineer, at siyempre naging abogado at sa tingin ko babalik ako sa pagiging abogado with a big bang. Okay. Ngayon, bago ako magsimula, nais ko muna panawagan sa inyo, Kabalen Presperes, Feli Bautista Saplaco, Mayap Abengi. Ngayon, ang gusto ko lang sana ay kung sino po sa inyo ang makapagtulong kasi pipilitin ko na bukas ng umaga, maagang-maaga, alas 8 pa lamang, ay isasampa ko po sa Supreme Court. Hahabulin ko, pipilitin ko na hahabulin na tigilan ang pagpipirma ng budget na pinakamasama na nangyari sa Pilipinas. Ito ang malaking pagnanakaw na budget ang mangyayari. Akalain mo. Tingnan nyo na lamang ang ang ayuda na alam naman natin po na ang gagawin sa pang-ayuda ay gagamitin nila sa 2025 elections. Tanong, paano po gagamitin? Kagaya ng ginagawa ng mga congressmen na palagi lamang na ginagawa na kahit sinong politikong kaalyado ay magpapalista ng mga tao kung sino bibigyan. At kung mayroon mang nakalista na bibigyan, marami po dyan, ang iba binibigay pero marami po dyan binubulsa. Sa report po na natanggap ko sa pagbibigay po ng ayuda sa AKAP ay mayroong binibigay, nakalista, pangalan, pumipirma. Pero po, walang halaga na nakalagay kung magkano binigay. Kaya, mga kababayan ko, sobrang pagnanakaw po ito. Bilyon-bilyon pong pagnanakaw ang gagawin nila. Mga kababayan ko, hindi po ako naniniwala na yung 26 billion na nilaan nila sa AKAP ay makakarating sa mga nilista nilang pangalan. Mga kababayan, hanggang ngayon po, 2024 po, nagsimula ng January, namigay na sila ng AKAP sa pundo na ninakaw na 26.7 billion na nilagay sa AKAP para sa 2024 na budget. At hanggang ngayon, kanina, namigay pa sila pero tagta-3,000 daw nilista na maniwala ka ba na binigay kanina sa Bataan, sa distrito ni Geraldine, lalaki naman yan, nagpa-transgender na naging babae na congressman, hindi ko alam ang tawag ko sa kanya, congressman ba o congresswoman. Hanggang ngayon, pero nililista lamang po nila yan. Ang pinakatotoo po dyan, namigay nga silang iba, pero hindi po lahat. Marami po akong nakausap na nagreklamo sa akin na nilista ang pangalan at hindi naman binigay. So, 26 billion po lahat ang bibigay naman sa 2025. Noong 2024, 26.7 billion ang pinamimigay nila. Ang may pakana niyan ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Kasama niya kanyang tuta na si Elizalde Co ng Ako Bukol Party List. Grabe. So, tanging ito na lang paraan. Kaya, please lang, wala po akong pera sa ngayon. Tulungan nyo lang kamang ako sa kahit sa pag-filing fee na ibabayad bukas sa Supreme Court. Hahabulin at habulin ko. Ang objective ko po ay hihingiin ko sa Supreme Court na ITRO ang pagpirma ng budget. Kasi bakit? Pipigilin ko po ang pagpipirma ni Bongbong, wala ring magagawa si BBM. Kaya humihiling ako kay BBM sana ay
Paki-zero niya na ang ayuda. Paki-zero niya rin 288 billion peso na pork barrel na nilagay nila sa DPWH sa Panay Flood Control Projects. Alam naman natin ang mangyayari sa flood control projects po ay ganito lamang. Kunwari, naghuhukay sila ng mga buhangin at bato sa mga ilog natin na dadaaluyan ng mga baha kung umulan. Pero ang totoo pong na nangyayari ay hindi naman sila humuhukay, kundi pinipicturean lamang ang mga bakho. At pagkatapos nun, ay kukunin lang mga bayad. 288 billion yan, mga kababayan ko. So ngayon, dapat isalba natin yan. The only way, ang MAIP pala ay ginawa nila mula po sa original na budget na hiningi ni Bongbong Marcos, ay ginawa lang from 26 billion, ay ginawa na nilang 41 billion. Sobra naman. Ano ba yung MAIP? Medical Assistance to Indigent Persons. Nang ibig sabihin pang ospital, ang problema lamang po dito sa MAIP na to, tsaka sa ayuda, hindi po na ibibigay ng DSWD kung walang endorsement letter ng mga congressman. Ibig sabihin po, politika po. Ibig sabihin, papayag ba tayo? Isipin nyo lang, papayag ba tayo na ang mga congressman na ito ay mananalo, gagamitin pang kampanya para sa ikapanalo nila yung pera natin mismo? Papayag ba kayo yan? Tulungan nyo ako. Tulungan niyo po. Gagawin ko po petisyon ngayon at hingiin ko po ang TRO sa Supreme Court bukas na bukas, alas 8 ng umaga. Isasampa ko po ang kaso. Hingiin ko po huwag muna pirmahan ni Bongbong at ibalik muna sa plenaryo. Ibalik sa Kongreso. Bakit ko gusto ibalik? Kasi umamin po sa privilege speech si Madam Amy Marcos. Umamin siya na wala pong boto, piniki lamang ang boto, kunwari bumoto ng mga majority na senators sa kanilang version para ibigay ang budget doon kay Bongbong Marcos. Kasi dalawang kongreso, iba-ibang budget, kailangan i-ratifika, ibig sabihin ratifika, pumayag ang House of Representatives sa pinagbago, pinagbuo o pinagtugma ng mga budget na nagkaiba-iba sa gitna ng Senado at saka House of Representatives. At kailangan ding bumoto sa ratifikasyon o majority ng senators, bumoto rin. Pero lumalabas sa revelasyon ni Senator Amy Marcos na piniki lamang pala nila ni Chis Escudero at ni Grace Poe ang kunwari na aprubahan, kunwari daw may botohan. Wala namang nangyari kaganon. Kaya because of that, magsisimba muna ako, hingi ako ng tulong, ng divine intervention, at yan lamang po ang aking bilin sa inyo. Please lang po, bigyan nyo po ako ng tulong pangbigay ng filing fee. Wala naman po akong pera. If there is something in me that I am using in order to fight to become a senator, it is my courage, my intelligence, and my desire for truth and honesty. Hanggang doon lamang. Magandang gabi po at happy Sunday at magandang gabi at magsimbang gabi muna po tayo. Maraming salamat.